When Rowan, pinalagi kita ng ganito. Para lang babasa sa mga sarili mo ng ganito? Anong klaseng lugar ang pamilya yaw? Inaasahan mo bang tatanggapin ka nila? Kapag balang araw, nakipag-divorce ka na at saka mo nalaman na buntis ka, anong gagawin mo? Iluluwal mo ba o hindi? Bakit ka siya iluluwal? Ikaw nga, ipinanganak mo ako matapos ka makipag-divorsyo. Pinatunayan ng katotohanan kung walang buo na pamilya, hindi maging masaya ang bata. Hindi masaya? Ganun ba? Sige. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Hindi ko hiningi ng pahintulot mo na ipinanak kita. Pasensya na. Total, kasal ka na ngayon. Ituturing kung wala akong anak na babae. At ituring mo na rin wala kang ina. Bakit ka umiiyak? Natala ka ba sa Changjin Technology? Pinagalitan ka ba ni Hizen? Matagal na kitang pinayuhan. Pinapasok ka ni Hizen sa Menghe. Para lang inisin si Sheng yan. Hindi mo talaga lang sariling kakayahan mo? Yaman, binabalaan kita. Si Wenruan ay sa akin. Huwag mo siyang galawin dahil hindi mo maintindihan. Hizen, gusto mo bang mamatay? Sasabihin ko. Sige, bumalik ka at sabihin mo kay Yahweh na isa lang akong anak sa labas ng pamilya Yaw. Isang hamak na buhay. Kung ayaw niyang may mamatay, huwag niyo siyang galawin. Sino man ang mga sasaktan si Wenruan, papatayin ko. Lumayas ka! Napakahili sa reputasyon ni Yahweh. Sinampal mo si Yauman sa harap ng lahat, tiyak na hindi kanya palalampasin. Wala akong pakialam. Inapi ka niya. Ibinalik ko lang para sa'yo. Sulit ba? Alam mo namang ginagamit ng kita mula noon pa. Basta handa ka makasama ako. Kusang loob ako magpapagamit sa'yo. Hazen, sinusubukan na kitang mahalin. Hello? Sige, uuwi na ako ngayong gabi. May hapunan ngayong gabi. Nasa bahay silang tatlo. Sasama ka ba sa akin? Bakit naman ako matatakot? Bakit ko siya sinampal? Kasi inaapi niyang asawa ko. Hazen, may hangganan ng kaguluhan mo. Kung gusto mong maglaro, walang pipigil sa'yo. Pero hindi mo siya pwedeng pakasalan. Gino'n niyang rolin ng husto. Kapag dinala mo siya sa bahay, magiging magulo rin buong pamilya. Si Jiang Xingyan, ang investment director ng Rongli. Bakit hindi mo siya tanungin kung sino ba talaga ang gumugulo sa Rongli? Ang asawa niya? O si Wenruan? Asawa ko, si Miss Yao, ang paborito anak ni Chairman Yao. Kung may mananakit man, ako lang pwedeng sasihin. Hezeng, sumama ka sa akin. Bakit ano ba yung basura sa anak na basura? Noon pa man, dapat pinatay ka ng mama mo. Anak na basura? Miss Yao, baka nakalimutan mo, bukod kay Hizen. Ikaw rin anak ni Chairman Yao. Bakit pati sarili mo, iniinsulto mo? Sobrang yabang mo ngayon. Akala mo ba, sigurado kung hindi ka hiwalay ni Hizen? Sasabihin ko sa iyong totoo, hindi pa pa yung papa ko ng babaeng katulad mo ay pumasok sa pamilya Yao. Narinig mo yan, hindi ba? Siguradong diborsyo. Umalis ka na agad, lumayas ka. Miss Yao, may lakas ka bang makipagpusa sa akin? Kung hiwalay na ako ni Hizeng, aalis ako. Pero kung hindi niya ako hiwalayan, humingi ka ng tawad sa akin. Hindi ako makikipagdiborsyo. Habang buhay, si Wenruan lang ang kinikilala ko. At kung sasabihin kong si Wenruan at ang Minghe, iisa lang ang pwede mong piliin. Tinatakot mo ba ako?
Kung ganun, bibigyan kita ng paalala ang ilang proyekto mo sa ibang bansa. Ang mga supplier ay pinondohan ng Minghe. Ikaw! Kung gagalawin mo si Wenruan o ang Minghe, sasabay kong bumagsak kasama mo. Si Wenruan ang pipiliin mo! Siya lang. Pa, pumayag di ba makipag-divorce si Hizeng? Hindi. Hindi rin siya maipilit. Naikalat na sa loob ng circle. Ikinasal na siya? Ginawa niya ito nang walang abiso. Dahil nakuha niyo na ang sertipiko. Ikaw na magiging asawa ng anak ng Yao. Ang nakaraan. Palampasin na natin. Tandaan mo humingi ng tawad sa akin, bayaw. Sa bahay na ito, kapag naroon si Wenruan, wala ako. Ang bilis mo naman maglagay ng gamot, ah. Diyan, Xinyan, bitawan mo ko. Bakit hindi ka nakikinig? Sinabi ko na, kahit hindi ka aalis sa Haicheng, hindi ka dapat nakikialam kay Hizeng. Hindi ka dapat kumuha ng sertipiko kasama niya. Natulog ka na sa kanya. At nakapaghiganti ka na sa akin. Bakit mo pa kinuha ang sertipiko? Bakit mo kailangan ganito pang alipustahin ang sarili mo? Jiang Xinyan, ito ang bahay ng Yao. Kung hindi mo ko bibitawan, tatawa ko ng tao. Miss Wen, pinadala na yung Master Hizeng ang ointment para sa'yo. Bitawan mo na ako. Palayasin mo siya. Aayusin kita dito mismo. Paghiwalay niyo ni Hizeng. Hindi ko na kailangan tiisin si Yaoman. Miss Wen, okay ka lang ba? Hindi na kailangan. Bababa na ako agad. Sige po, Miss Wen. Jiang Xinyan, paano kung magtalak tayo ng lihim? Lihim na relasyon. Ikaw manugang ng Yao. Ako rin manugang ng pamilya Yao. Kung magtatalik tayo, hindi ba't nakaka-excite? Alam ko mahal mo si Yao man, pero may reaction ka sa akin nung dati. Ipinapakita nito na may nararamdaman pa rin katawan mo sa akin. Ano? Susubukan mo ba? Siyang Xinyan. Ngayon, nakipagkita ko sa pamilya ng asawa ko. Maganda ang mood ko, pero babalaan kita. Kung may susunod na pagkakataon, ipapag ako sa asawa ko, nasaktan ka. Si Wenruan ay ikinasal sa legitimate anak ng pamilya Yao. Alam ko gusto mo si Wenruan, pero Xinyan, hindi kayo tinadhana sa isa't isa. Huwag mo rin kalimutan sa sarili misyon mo. Masakit pa ba? Hindi na. Ayos na. Naapi ka ba? Ibinilag ko na sa'yo. Hindi ako naaapi. Ngunit sa tingin ko, ang galing mo ngayon. Pero, binigyan mo ba si Yahweh ng anuman? Dahil nga sa'yo, sinita niya si Yaoman. Binigyan ko lang siya ng ilang shares ng kumpanya sa ibang bansa. Hindi mo pa pinag-isipan ng maayos? Pumayag ba ang pamilya mo? Single parent ang pamilya ko. Wala akong papa. Kung ang mama ko'y pumayag o hindi, hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ikaw. Anong pakialam mo sa kasal ko? Bakit pa gusto mo talagang habulin ako? Oo. Sinabi ko na sa'yo dati, mayaman ako kung susundin mo ako. Mas maganda pa kaysa kay Hezeng. Ako? Kasama ka? Sa parehong ama? Sigurado ka ba na gusto mo ng ganitong relasyon na parang incest?
Kailan mo nalaman? Sinunod ng mama ko lahat ng litrato niya. Ngunit may naiwan siyang isa. Nakita ko ito na hindi sinasadya. Kamukha ka niya. Kaya mula sa simula alam mo na? Oo. Kaya curious ako, bakit ka pumunta? Sino nagpadala sa'yo? Hindi niya alam. Ayaw ng lola sa inyo. Sinabi niyang gahaman at mababaw kayo, pero hindi yun ang iniisip ng papa ko. Curious lang ako. Kaya pumunta ako. May sagot ka na ba? Gusto mo bang makita si papa? Pwede kong ayusin. Hindi na kailangan. Ayoko na siyang makita. Bukod pa rito, kung malaman ng lola mo, baka may mangyari hindi maganda. Kaya mo bang responsibilidad? Makinig ka sa akin. Si Director Wen ay legal na aking asawa. Huwag mo na siyang idamay sa isip mo. Umuwi ka na sa North City at maging rich kid ka lang doon. Kapag nakasuhan mo ako, huwag ka magsisisi. Wenruan? Sinasadya mo ba to? Alam mo nang babasa ng Changchun, hindi ba? Oo. Matapang ko magtanim ng galit. Ginawa kong api ng wrongly. Kaya kailangan ko rin humingi ng hustisya. Walang bilyon. Sapat na para magpahinga ang galit ko. Maliit na binababang tingin ko sa'yo. Pinapaalala na kita dati. Ang target ko, hindi kailanman ikaw. Huwag mong isipin dahil si Hazy ay pumayag magpakasal sa'yo, pwede ka na magmayabang. May mga paraan ka. Pero narinig ko, ang mama mo ay nagkipagrelasyon sa ibang lalaki, kaya napanganak ka, katulad ng ina, katulad rin ng anak. Mag-sorry ka ngayon at umalis ka na. May oras ka pa. Hindi mo gustong marinig, hindi pa ako tapos magsalita. Kung ayaw mo nang masaktan, umalis ka na. Ching yan. Maganda mong suot kong damit. Sino nagpasuot niyan sa'yo? Tanggalin mo. May sakit ka ba? Ako ang nauna. Bakit ko patatanggalin? Pasensya na. Nagkamali lang staff namin. Ang damit na ito ay ni-reserve ni Miss Wala akong pakialam. Kaya nagpa-try sa akin. Akin na ito. Chin yan. Medyo masakit ito. Si Wenner ang gumawa. Yauman, ang kapal mo talaga. Pinili mo pa ang gusto ng asawa ko. Ang gusto ng asawa ko ay ang damit na yan. Wenruan, tumingin ka na lang sa iba. Ako na magbabayad. Ibigay mo na lang ito sa amin. May sakit ka ba? Bumili ka ng wedding dress sa asawa ko. Gusto mo ba talagang pasabugin? Walang problema, mahal. Hindi ko rin gustong damit na sinuot ni Yauman. Ayaw ko rin isuot. Mas maganda ito sa tingin ko. Subukan mo. Kakausapin ko siya. Zeng, huwag mong isipin ang mga bagay na hindi sa'yo. Kung desidido ka makiganti kay Yahweh, gawin mo lang ang maayos na dapat mong gawin. Tama bang sinabi ko? Prinsipe ng Zenwa Capital? Jiangxing yan. Ano bang pinagsasabi mo? Pinaimbestigahan kita. Ang dating pangalan ng Wrongly Capital ay Zenwa Capital na itinatag ng ama mo. Pagkatapos mamatay ng papa mo, sumunod ka sa apelyido ng mama mo. Kaya hinala ko, ang liham na yon ay isang plano mo rin, hindi ba? Ginagamit mo lang si Yaman para maging ganti para sa ama mo. Kung may ebidensya ka, pwede mo ko ireklamo. Akala mo ba tanga ako? Sasabihin ko sa'yo ng ganito, masisira ang relasyon natin. Missy, ang ganda mo talaga. Ang wedding dress na ito ay gawa ng designer namin at itong pinakanasiyahan kami. Ngunit, napakadelikado ng style nito. Tayong perfectong tulad mo lang ang kayang suot ito. Nandito ako ngayon para sabihin ang isang babala para sa'yo. May hawak akong kompromiso mo. Huwag ka nang lumapit sa asawa ko. Ngunit naisip mo ba na si Wenruan ay galit kay Yauman? Kung ito ang gusto ni Yauman, paano niya pwedeng hayaan? Pero nung sinabi ko, pinili niya sumuko at napahiya ka sa publiko. Kahit pakasalan mo siya, anong magagawa mo? Ginagamit ka lang niya. Kaya ano, kung gusto niya, magpapagamit ako sa kanya habang buhay.
Mr. Zhang, kahit paano, baya kong asawa mo, pwede mong pagkita ka ng respeto. Huwag mo nang silang relasyon namin. Bakit? Iniisip mo pa rin ako? Imposible. Alam mo pa rin magpakawala ng galit para sa akin. Wenruan, ang papa mo may sakit. Alam kong ayaw mong kilalanin siya. Pero pwede ba? Tignan mo muna ang diary niya bago magdesisyon. Kung gusto mo, babasahin mo. Hindi kita pipigilan. Kaya hindi ko na kailangan tingnan. Bakit ka pumunta sa North City? Kung pwede ka pumunta sa ospital, kahit isang tingin lang, gagaling pa ang sakit na papa. Dumating ako para magtrabaho. Anong nangyayari? Kuya, nasangkot ako sa aksidente sa North City. Si Wenruan ba ay nasa North City? Pwede ba siyang samahan ako sa ospital? Mission, hindi rin ako to nang walang ginagawa. Kung wala kang sakit, huwag nating aksayan ang oras ng isa't isa. Masakit lahat ng buong parte ng katawan ko. Kailangan kong magkita ang doktor. Kung hindi mo ko tutulungan, tatawagan ko ang kuya ko ngayon. Tito, siya si Wenruan. Dating boss ni Rowan Hao. At girlfriend din niya. Ang iyong daughter-in-law. Anong sinasabi mo? Ikaw ay anak ni Wenhuayaan. Alam ko na ama kita, pero hindi kita tinatanggap. Huh? Siguradong may pagkakamali rito. Ang mama ko, akin lang siya. Hindi ko kailangan ipagkanulo siya para sa'yo. Pasensya na sa inyo. Dahil wala akong kakayahan. Naiwan kang pinapahiya ng iba. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin? Gagawin ko ang lahat para makabawi. Hindi na kailangan. Nung bata pa ako, nagselos at nagreklamo rin ako. Ngunit ang lahat ng iyon ay nakalipas na. Ituturong na lang kitang taong nang iwan sa akin at sa mama ko. Tungkol sa bagay na ito, paglabas ko dito, ayaw kong malaman ito ng ibang tao. Pasensya na, Tito. Wala kang kamali ang ginawa. Ano na naman ginawa kong mali? Hello? Mahal, nandito na ako. Hizeng. Miss na kita. Sobrang miss kita. Gusto mo ba ng baby? Gumawa tayo. Mamahalin ko siya ng lubusan. Mamahalin mo rin siya. May papa at mama ang bata. Jiang Xingyan, naghahanap ka ba ng kamatayan? Binabalaan na kita. Huwag ka nang lumapit sa kanya. Bakit siya nag-iisang uminom ng alak dito? Dahil hindi siya masaya sa tabi mo. Ginamit ka lang niya para magiganti sa akin. Araw-araw pang kailangan pang magpanggap sa'yo. Napipigil ang buhay niya. Pigilan mong bibig mo. Huwag mong sirain ang relasyon namin. Ako lang ang mahal niya. Ano? Tama ang hula ko. Alam mo sa puso mo, hindi ka niya mahal. Di ba? Sama ako! Hizeng, masakit ang puso ko. Nasaktan ka ba? Sino nanakit sa'yo? Masakit ba? Hapusin kita.
Hindi ka na muling mag-iinom mag-isa na ganito kadaming alak, di ba? Hindi na. Magdidiriwang ng anibersaryo ang Ruan Bank. Gaganapin ito sa North City. Magkakaroon ng selebrasyon. Gusto mo bang dumalo? Bakit mo itinatanong? Si Jiangxing yan, naiayos ng investment sa Ruan Bank. At iaanunsyo niya ito sa selebrasyon. Sa totoo lang, ayaw ko sanang pumunta ka. Ayaw ko may kinalaman ka sa kanya. At yung batang si Ruan Hao, siya, lagi kang tinitignan. At North City pang teritoryo niya. Kaya natatakot ka na makakasama ko siya? Ngunit ang selebrasyon ay pinakamagandang pagkakataon para makipag-unayan sa iba. Pupunta rin si Yahweh dahil gusto niya makisama kay Ruan Shindong. Hindi niya papayagang magloko si Yao Man. Pupunta ako. Sa pangalan ni Mrs. C. Ito ay family card. Hindi makakapasok sa VIP area. Ang Rowan Banking nyo ay humingi ng kooperasyon sa Rowan Group. Kahit wala invitation card, makakapasok ko sa VIP area. Ito po ang aming patakaran. Respetuhin niyo lang po, Miss Yao. Paano mo nakuha invitation card? Baka sobra kang kumain ng fresh meat. Para akit ng matandang lalaki. Miss Yao, wala ka bang ibang ginagawa? Bukod dito, wala ka nang naiisip, hindi ba? Siguro peking card mo yan. Narinig ko kasing yan. Isang card lang kada kumpanya. Baka sis ay hindi makapasok, pero pinapasok ka. Pasensya na, Director Wen. Ang card na ito hindi namin ibinigay si Minghe, kaya hindi ka rin makakapasok. Sabi ko na sa'yo, isang babaeng naglalaway sa kama, kinagamit ng si Hizeng. Inapayo ko sa'yo, huwag kang magpakahirap sa sarili. Sinong may lakas loob na payagang umalis siya? Ako ang nag-imbita sa kanya. Hindi ba siya ang dating assistant ni Wenrowan? Ano? Nakita ni Hizeng kayong dalawa na taksil. Kaya pinatasikan niya. Sino nagpapasok ng alingasgas na ito dito? Kanino ka nagsalita ng alingas-ngas? Inisin mong dila mo. Matigas ang mukha ni Yauman. Huwag nang gamitin ng kamay. Diretso na sa paa. Miss Yao, kung magwawala ka, bumalik ka sa Rongle. Ito ay Rowan Corporation. Hindi ka pinapayagang maging palaway. Hindi ba siya si Rowan? Ibig sabihin, anak siya ni Shendong? Ako? Sino bang hindi alam na 3 henerasyon lang sa Rowan ang lalaki? Ang nag-iisang anak ay napakahalaga, kaya hindi siya kadalasan nakikita sa publiko. Ngunit pinasok ka ng assistant at nakalusot. Mr. Ruan, pasensya na. Sanay ang asawa ko sa kalayaan sa ibang bansa. Pasensya na sa abala. Humihingi ako ng paumanhin. Ikaw ang tunay na kay Shendong? Kaya dapat kong humingi ng paumanhin. Mr. Rowan, pasensya na ha. Kanina, hindi ko nakita yung halaga. Pero hindi ko tinatanggap ang iyong paghingi ng paumanhin. Rowan Hao, huwag kang walang hiya. Huwag mong kalimutan, ang Rowan Corporation ay humihingi sa Wrongly ng kooperasyon. Mukhang hindi na kailangan ng Wrongly Capital ang Ruan Corporation ang puhunan namin. Ang pera ay mabuti. Mr. Zhang, huwag mo isakripisyo ang pera para sa mukha. Sige, dahil kay Wen Ruan, patawarin na lang ito. Ngunit bantayan mo ang babae mo. Huwag mo siyang hayaang gumala sa harap ko. Hezeng! Bakit parang bata ka? Lumayo ka kay Wen Ruan. Naiintindihan mo ba? Sinabi ko na sa'yo, kapag nagalit ka sa akin, magsisisi ka. Hindi kami wrongly. Hindi namin kailangan tignan ng Ruan Corporation. At hindi rin ako si Jiangxing yan. Nakalahating buhay ang nakuluhod na nakalimutan kung paano tumayo. Talaga? Hindi ko alam kung paano nagustuhan ni Wen Ruan ang tanga na tulad mo. Huling babala, lumayo ka sa kanya. Kung hindi, mananagot ka sa kahihinatnan. Maliwanag ba? Mr. Rowan, hindi mo pa kilala si Wen Rowan. Ang pinakagaling niya ay pangakit sa mga lalaki. Malaki ang ambisyon niya. Nakipagrelasyon na siya sa maraming lalaki. Kung lalapit sa gayat ng babae, babaliwalay ang reputasyon mo. Nagsasalita ko sa'yo.
pa. Anong nangyari? Sadyang tinulat niya ang estatwa. Gusto mo akong saktan? Hindi ko sinasadya. Hindi ko talaga sinasadya. Ako mismong tinamaan. Si Raulo ba ako? Nagsisinungaling ka. Pa, sinasabi nila sinadya ako. Hindi ko sinadya. Aksidente lang yun. Tumahimik ka! Paano kita tinuruan? Kapag nagkamali, dapat aminin. Hindi ka ba agad humingi ng paumanhin kay Juan Hao? Pa, kayo ba'y sasali sa panig ng iba para mga pisakin? Mr. Juan, pasensya na. Ang anak kong ito, masyadong pinapalaki. Pasensya na sa inyo. Babalik na ako at paigtingin ko ang disiplina sa kanya. Naalala ko, si Hizing ng Minghe. Anak mo rin siya, hindi ba? Pasensya na kay Juan Hao kanina sa abala. Walang anuman. Sabi ko nga, bakit ang talino ng batang ito? Anak niya pala. Maganda ang mga genes. Matindi ang takbo ng Minghe nitong 1 taon. Sa huli, magaling na asawa ang dahilan. Sabi nga sa kasabihan, kapag nag-asawa ng matalinong babae, yayaman sa 3 henerasyon. Salamat sa kanya. Oo. Salamat kay Wenruan. Pa, hindi ba si Xingyan magaling naman? Si Wenruan ay tauhan ni Xingyan. Kung walang gabi ni Xingyan, magiging ganito ba si Wenruan ngayon? Tumahimik ka! Mr. Juan, nalito lang ang asawa ko kanina. Kailangan ko siyang dalhin sa kompletong check-up. Patawad, aalis muna kami. Nakita mo ba ako na pumagil kay Rowan Hao? Nagselos ka ba? Oo. Paano kung nasaktan ka? Kaya pala, nag-alala ka sa akin. Walang sino man ang karapat dapat ipagkatiwala mo ang buhay mo. Maliban sa sarili mo. Sasabihin ko rin sa isang sikreto, si Rowan Hao ay kapatid kong lalaki. Alam mo na pala ito dati, pero hindi mo man lang sinabi sa akin. Baka sobrang wala siyang alagaan, kaya ako yung nag-iingat. Oo. Talagang aalagaan ko siya. Hezeng, gusto ko nang magkaanak. Sa buong buhay ko, unang beses pala ako pinalo ni Yahweh. Wenruan, Hezeng, pinilit niyo ako. Miss na miss na kita. Na-miss mo ba ako? Oo, iniisip kita. Iniisip ka rin ng katawan ko. Ikaw lahat ang iniisip ko. Sige, panalo ka. Gagawin natin ang kasal bago matapos ang taon. Susubukan ko. Baka next year, magkanak na tayo. Paano kung muli akong tumakas? Hahanapin kita, kahit saan. Susunod lang ako sa'yo. Pakiusap, iligtas mo muna ang pasahero. Wenruan, buti na lang hindi ka umibig sa akin.
Run! Hizeng! Run! Hizeng! Run! Nasaan si Hizeng? Katatapos na yung maoperahan, kahit nakalabas na sa panganib, nasa coma pa rin siya. Alam na ba kung sino bumangga sa kanya? Laseng ko ang driver. Pero sabi rin ni Yahweh, hahanapin niya hanggang dulo. Halika. Pupunta mo kay Hizeng. Run! Hizeng! Hizeng! Huwag mo akong takutin. Gumising ka. Hizeng! Hizeng! Gising ka na? Kumusta ka? Sino ka? Pwede mo bang silipin si Yauman? Pinaghinaan ko siya, may kinalaman siya dito. Huwag kang panghinaan ng loob. Mag-iisip kami ng mama mo ng paraan. Hindi ka pa namatay? Wenruan, matibay yung kapalaran. Ngayon, gagawin kong wasak ang reputasyon mo. Congrats, Mr. Jiang. Isang investment mula sa Rowan Bank at ang posisyon ng investment officer ng Rongley ay sa'yo talaga. Miss Yao, ang swerte mo naman. Sa ganitong magandang araw, natatakot pa kung baka hindi siya dumating. Ang materialistic na si Wenruan, nung inarap niya ang role sa kompetisyon, si Yizeng na ang tumutulong sa kanya. Ngayon na nakahospital si Yizeng, agad siya naghanap ng bagong lalaki. Kahit si Ron Qingdong, parang pwede niya amain. Hindi ba si Wenruan na nagdala sa photo na ito? Gusto mo mangat sa posisyon. Ginamit na ganitong paraan para pilitin si Ron Qingdong na ipakita ito. Ikaw na naman. Wala ka talagang lunas. Eh ano naman ako? Ang katotohanan ay mas malakas kaysa pananalita. Kung may sisihin ka, sisihin mo si Wenruan, ang stepmom na gusto mong gawin sa'yo. Purahin mo ang mga photo. Tinutulungan lang kita. Aking mabuting hipag, alam mo bang ginagawa mo? Hindi ba malinaw sa'yo? Tinutulungan lang kita umangat at pilitin ang trono. Naalala ko na, ng celebration banquet ng Rongley, gusto ni Wenruan ko na si Mr. Jiang mula kay Miss Yao. Pero nabigo siya. Noon, si Jiang Xingyan at Hizeng. Ngayon si Wan Shindong, talagang isang mapanlinlang na babae. Miss Yao, napakalaki ng iyong puso. Ang ganitong babae, pwede pa makapasok sa pinto ng Yao family. Hindi mo ba inasahan na si Hizeng ang tutulong sa'yo? Huwag kang mangarap. Narinig ko na nakalimutan si Hizeng. Ang mura mo naman. Hindi pa maideklara ng doktor na patay na si Hizeng. Una ka na nag-disregard sa kanya. Si Xingyan. Ang dating kasintahan mo, mas may ambisyon pa kasi sa'yo. Ang maliit na Rongley. Hindi na siya nasisiyahan. Magpapapaikot-ikot ka na ba? Itong Rowan Corporation, hindi lugar na para magbula ka. Akala mo ba nakarating ka na sa posisyon at nakatulong ka pa kay Rowan Shindong? Wenruan, mas inosente ka kasi sa iniisip ko, hindi mo ba akalain tunay na mahal ka ni Rowan Shindong? Sasabihin ko sa'yo, ganitong babae tulad mo, marami na akong nakakita mula pakabata. Ganito lang mga lalaki tulad ni Rowan Shindong. Lahat nakakita na ganitong babae. Ikaw, kasama lang sa laro. Pinahamak mo siya, laging masamang imahe niya sa publiko. Hindi kanya palalagpasin. Tama. Nakalimutan ko pang ipadala ang photo kay Hizeng. Sabihin mo, ayon sa ugali niya, kung malalaman niya, papatayin ka ba niya? Anong ginagawa mo? Una, inilis mo si Ron Shindong. Susunod, inilis mo si Hizeng. Sino pang kakatulong sa'yo ngayon? Hizeng, bakit ka nandito? Naaalala mo na ba? Huwag mo kong hawakan. Madumi ka. Nakita mo ba? Si Hizeng, naalala niya lahat, maliban sa'yo. Wenruan, wala ka ng backup ngayon. Tingnan natin kung paano ka pakikiligin. Tama sinabi ni Miss Yao. Si Wenruan ngayon, hindi na makakabuhay sa Heisheng. At pati sa Beisheng, wala na siyang pwesto. Si Wan Shindong, tingnan mo. Mukhang galit na galit siya. Malalago talaga ngayon si Wenruan. Bakit mo ginawa itong malaking eksena? Hindi ka ba natatakot na magalit ang mama ko? Ako ay nagpaalam na sa iyong ina. At hindi siya tutol. Mga kaibigan, sa araw na ito ng kasiyahan, gusto ko ipakilala
Ang ina ni Wenruan, si Miss Wen Huayan. Siya ang aking unang asawa. Si Wenruan ay bunga ng aming pagmamahalan. Hindi ka relasyon kundi anak. Miss Yao, ito ay talaga nakakahiya para sa'yo. Hindi ito posible. Bakit ba? Bakit lahat ng kabutihan sa mundong ito ay napunta sa'yo? Ikaw, dapat kang mamatay! Mga tauhan! Hilain niyo palabas ang babaeng baliw na ito! Hiseng. Hiseng, ayos ka lang ba? Hizen, naalala mo na hindi ba? Hindi mo ako matatago. Ang kilala kong Hizen ay palagi iniligtas ako mula sa panganib. Wenruan, hindi ba? Dahil iniligtas kita ngayon, pakibalik at sabihin sa tatay mong magandang bagay. Sa pakikipagtulungan sa Minghe at Wensbank, sabihin mo na mas magandang tungkol sa akin. Hindi ka ang Hizen. Nakilala ko. Hindi mo ako kakausapin ng ganito. Kailan man hindi ko kailangan sabihin sa'yo kung sino ako? Tama. Sabi ni Shen Yifan na tayo ay kasal na, hindi ba? Kung gusto mo ng diborsyo, papayagan mo ba ang papa mo na mumuhunan sa Menghe at tulungan akong kunin ng Rongli Group? Maaari ko itong isaalang-alang. Kaya ang pagligtas mo sa akin kanina ay para lang gamitin ako. Hindi mo ba nararamdaman na mahalaga ka? Ang iyong kasunduan. Isa lang alam ko. Bigyan mo si Hizing ng konting panahon. Hindi niya alam kung paano ka haharapin. Hindi mo na kailangan paliwanag para sa kanya. Alam ko, palagi siya nagsisisi na ginagamit ko siya. Hindi. Nagsisisi siya kay Jiang Xingyan na nakuha ka pero hindi pinapahalagaan. Nagmamakaawa siya kay Yaoman na nang-aapi sa'yo pero hindi niya kailanman inisip na ginamit mo siya. Sabi niya, nung high school, hindi siya masaya sa pamilya Ruan. Ikaw nagligtas sa kanya mula sa kailaliman. Takot lang siya. Takot siyang baka naglingkod ka sa kanya dahil sa utang na loob. Kaya nanatili ka sa kanyang tabi. Ngunit sobra ng pagmamahal niya sa'yo. Kahit hindi mo siya mahal, gusto niya manatili lang sa tabi mo. Xinyan, alam ko na hindi mo ko iiwan. Mabilis ka magsabi sa kanila. Sabihin mo na wala akong sakit. Pirmahan mo to. Pakakawalan kita pagkatapos. Kasunduan sa diborsyo, hindi ako pipirma. Hanggang hindi pa tayo naghihiwalay. Sa buhay mo, hindi mo nang kakasama si Wenruan. Kaya ikwento ko sa iyong isang kwento. Ang pangalan ng papa ko ay Yan Zenwa. Itinatag niya ang Zenwa Capital. Dati kaming masayang pamilya ng tatlo. At namumuhay kami ng masaya. Hanggang sa dumating ang ama mo. Gusto ni Yawi na umangat. Gusto ni Yawi na makipagtulungan sa papa ko. Sa pamimilit at pangahakit, hindi pinansin ng papa ko kaya nagplano siya ng aksidente sa sasakyan. Talagang hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo. Hindi kita kailanman nagustuhan. Ang liham na yun ay para lang makalkula ka. Sa bawat araw na makasama kita, yun ay nakakainis para sa akin. Akala mo mataas ang iyong sarili? Akala mo sinasabi mo ay tama? Akala mo patutuwan ka ni Wenruan noon? Ako nagkam sa pagitan mo at ni Wenruan. Pero pinakatang dapat sabihin na paumanan sa kanya, ikaw. Ako rin ay nakatanggap ng kabayaran. Plano ko ibigay ang Rongli Group sa kanya. Paano mo nagawa to? Hindi ka pa bayan ng papa ko. Yaman, hindi mo man naiisip bakit kaya matagal na hindi ka na pinapansin ni Yahweh? Jiang Xingyan, walang hiya ka. Gagaw ka. May paraan ako para magdiborsyo tayo. Sasabihin ko sa'yo, ito na huling pagkakataon. Pwede na ba akong umalis? Ran. Pasensya na. Nagdiborsyo na si Jiang Xingyan at Yao Man. Ngayon, ang Rongli Capital ay nasa kanya na rin. Pwede niyang habulin si Wenruan. Ayos lang. Nagdiborsyo na si Jiang Xingyan.
hindi na rin niya kailangan gamitin ako. Ang hina mo talaga! Ang kilala kong Hising ay hindi ganito! Oo, nahihiya ako. Hindi ko alam kung bakit. Mula nang buksan ko ang mga mata ko at nakita ko siya sa unang sandali, pinili ko magpanggap na makalimot. Ako ay duwag, ako ay karumal-dumal, pero gusto ko lang marinig mula sa kanya na mahal niya ako. Kahit pag ginagamit niya ako, walang malamad sa pamilya, o ginagamit ako para pukawin si Jiang Xingyan, o kaya sa aksidente. Habang nakahiga ako sa ospital, gusto ko lang marinig mula sa kanya na mahal niya ako. Alam mo ba, hindi niya ako kailanman minahal. Naisip ko na, bibigyan ko siya ng kalayaan. Buntis si Wenruan. Paano mo ito magagawa sa kanya? Ito. Magpustahan tayo, Hazen. 3 araw lang. Kung mahanap mo si Wenruan, bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw? Mahanap niya ako, sigurado. Duwag siya. Alam niyang lahat pero hindi niya inamin. Iba ako. Totoong pagmamahal ko. Totoo rin yung 3 taong pinagsamahan natin. May dahilan lang ako noon. May dahilan ka. Pero nasaktan mo rin ako. Jiang Xingyan. Hindi tayo makakabalik. Ang basag ng salamin. Hindi na muling mabubuo. Jiang Xingyan! Itawan mo ako! Jiang Xingyan! Nagmamakaawa ko sa'yo. Niligtas mo kami ni Hizeng. Kung magawa ka ng kalokohan ngayon, hindi na kitang puputawad habang buhay. Bakit? Bakit? Naging kayo rin ni Hazen, pero naghiwalay kayo. Ngayon magkasama ulit kayo. Hindi ba ito muling pagkabuo ng sirang salamin? Bakit siya pwede? Bakit hindi pwede sa akin? Bakit binigyan mo siya ng pagkakataon? Pero wala akong karapatang bumalik. Pinagyan kita ng pagkakataon. Sa 3 anibersaryo, pinagyan na kita. Ng selebrasyon ng tagumpay ng Rongle, pinagyan na rin kita. Pero ikaw, sa paghihiganti mo, pinapasa mo sa akin ang bawat kirot. Jiang Xingyan, hindi ko karapat dapat kung para kay Hizeng. Iba siya sa'yo. Hindi niya kailangan nasaktan ako. Noon, dahil sa'yo, nabasag ang puso ko. Si Hizeng, siya ang bumuo nito. Pira-piraso. Kaya ang tanong mo, mula sa simula ay mali. Hindi ako nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Siya nagbigay sa akin ng pagkakataon na bumalik. Jiang Xingyan, noon, manang ni Wenruan. Ngunit ngayon, siya patuloy na sa kanyang buhay. Lumayo na siya ng malayo. Kaya tumigil ka na sa pagsulong. Hindi tayo dapat ganito. Ngayon, ito na lang ang magagawa ko. Kasalanan ko to. Nagkamali ako ng hakbang at sa buhay na ito, mawawalat lang sa akin. Hizeng, Ronan, pasensya na. Kasalanan ko to. Hindi ako dapat naging makasarili. Hindi ako dapat nagsinungaling sa'yo tungkol sa memorya. Ako'y makasarili. Ako'y karumal-dumal. Ngunit nagawa ko lang yun para marinig mo na sa'yo na mahal mo ako. Nagkamali ako. Pwede mo ba akong bigyan ng isang pagkakataon? pasensya na. Kasalanan ko rin to. Ang karumagduma at makasarili ay ako rin. Akong palaging gumagamit sa'yo sa damdamin mo. Tanga. Bakit ka mabuti sa akin? Hindi kailangan maging ganito kababa ang pagmamahal mo. Mula ngayon, ikaw na gumamit sa akin. Tingnan mo. Kala mo nakalimutan ko ang pulang tali na binigay mo? Kaya, talaga ako nagbigay ng pulang tali. Kaya ang yung white moonlight, ay ako rin? Wenruan, sa pagitan natin, wala nang anumang pagsisisi sa hinaharap.